ay nagpapakain ngayon ng mga worm bed, mga ka-Wormbill Philippines, mga ka-agri, mga ka-tebolats. So ito po ay vermiculture area namin. Yan, so pag vermiculture, remember na fresh ang ating ipinapakain pag vermiculture. So pag vermicomposting, hindi tayo nagpapakain ng fresh. Meron tayong ibang protocol para sa vermicomposting, mga ka-Wormbill Philippines, mga ka-agri, mga ka-tebolats. And later on, pagkatapos na mag-spray na sila mamaya dito ng fish amino acid at saka lactobacillus to control yung stench. So itong haba ng worm bed na ito, mga ka-Wormbill Philippines, ay 1 meter by 5 meters. At ang pakain dito per week ay 2 sako. At ang 2 sako na yon ay tumitimbang ng more or less 70 kilograms. Kaya ang naipapakain dito sa isang buwan ay 4 na sako. Ngayon, kung ito naman ay marami ang order, ang ginagawa po namin ay dinodoble namin yung pagpapakain sa bulate para mas mabilis ang kanilang paglaki at pagtaba. So itong worm bed na to ay inihanda namin ngayong bago magkatapusan ng August. Kasi 500 kilograms yung order. Ang mga worm bed dito ay tumitimbang yan na nakaka-harvest actually dito ng 15 to 20 kilograms. Yan. Nabulati po yon, mga ka-Wormbill Philippines. So kung papasyal po kayo dito sa aming barangay, Puypuy, makikita nyo po itong aming production area. So remember po ulit, mga ka-Wormbill Philippines, ito po ay vermiculture. So nagpaparami lang tayo dito ng worms. So ang tanong, tayo ba nakakakuha dito ng vermicast? Yes, after multiple feeding ng mga bulate. So nakakakuha tayo po din dito ng mga vermicast. So sa isang bed na ito, marami-rami rin ang nakukuha na vermicast po. Kaya lang, ang processing ng vermicast dito sa ganitong uri ng system ay 2 months time, kasi hindi namin sinasakripisyo yung mga egg ng bulate.
So ayan mga ka-Hornbill Philippines, napakasimple lang ng feeding management ng mga African Nightcrawler. God bless.